Magandang umaga, Chao Shanghao at Hotsaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 kHz ang himpilan ng serbisyo publiko. At sa mga sumusubaybay sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalag na muling maging kabahagi ngayong umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muli pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay July 9, 2024, araw ng Martes. Inilabas na ng NAS Philippines or National Academy of Science and Technology ang mga nagwagi sa NAS Talent Search for Young Scientists. Para pag-usapan ang mga nagwagi sa Talent Search for Young Scientists at pakilala sa mga outstanding young scientists for this year, ay makakasama natin si Miss Lunining E. Samarito Domingo, Executive Director po ng National Academy of Science and Technology Philippines. Magandang umaga, Director Ma'am Ning. Magandang umaga sa iyo, Hilda, sa iyong mga taga-subaybay. Yes po, nauna ngayon ang radio interview and then tomorrow live naman tayo. Yes. Sabi ko nga sa staff ko ay palala sa yung July 10 and 11. Yes. 10 and 11, nakabook na po yan. Sige. Ma'am, paano pinipili ng NAS Philippines ang mga pinakamahusay na scientists, research sa talent search for mga young scientists natin? Di ba ang NAS, part ng aming recognition function, yung magbigay ng pagkilala sa mga top scientists. Iba-ibang category yun. So may proseso kaming naka-establish na. Depende sa kung anong award. Yung mga talent search, outstanding young scientist, environmental scientist, yun ang pagpili nun. May board of judges, magsasabit sila ng credentials, may magno-nominate sa kanila, and then isasabit nila sa amin, babasahin namin, i-review namin yung pinadala nila informasyon, magkakaroon ng interview sa kanila, and then saka mag-judging. Kung sino ang mananalo, isasubmit yun sa NAS Council and then ipepresent sa General Assembly. That is for do sa mga NAS Awards. Yun namang NAS membership, yung NAS membership for life yun. Yun ay peer recognition. Yung only NAS members can nominate. Hindi ka pwedeng mag-apply. Pag nag-apply ka, baka lalong hindi ka manalo. Ikaw ay, per recognition yon. So, NAS members can nominate and then subject din yun sa procedures. May screening from different levels. Sa division levels, sa council levels, then sa General Assembly, kung National Scientist yun, National Scientist Committee, dadaanan din. So, ang sa NAS may screening at saka may judging. Thank you. Ano naman ang mga insentibo ang nakukuha ng mga nagsisipagwagi? Siyempre, aside from yung number one, yung karangalan yung may lalagay mo sa resume nila na sila ay nanalo. Yung mga awardees, depende sa category. Kung ikaw ay outstanding young scientist, meron ka ng cash prize, ang cash prize niya medyo malaki-laki din, mapapang-blow out mo na. Pwede tayong i-blow out na dalawa. Tapos may plaques of appreciation at may trophy. Tapos yung namang NAS membership ay yun for life. Meron kang marireceive from the government until you die. Tapos nga kung national scientist ka naman, kahit mamatay ka na, ako ay ang buong Pilipinas ay makikidalamhati sa iyo at sa iyong pamilya. Yun. This year po, Ma'am Ning, ilan po ang ating ang bibigyan ng awards dito sa mga outstanding young scientists kung saan sila yung mga isa-isahin ko interviewin? Parang silang lahat ay 11. Dapat kasi 2 per division, 6 ang divisions namin, 12 dapat. Pero meron kasing hindi lahat ng division, tigda 2 ang kinuhang nominees.
Sampu lang ang outstanding ang scientist na i-interviewin mo ngayon. Bakit mahalaga ang taunang pagpili ng talent search at ang outstanding young scientist? Paano naman, di ba? Recognition nga ang mandate namin. So, syempre, nag-expect ang mga tao na meron kaming mapipili taon-taon. At saka sa dami ba naman ng mga scientists at researchers, kailangan natin silang bigyan ng pagkilala. So, taon-taon, more or less, in-expect nila na isa sa kanila o sila mismo ay mabibigyan ng parangal at mabibigyan ng recognition ng ating NAST or ng ating bansa. Yes, alam mo, Ma'am Ning, karamihan na nakakausap ko, yung during the pandemic, and then after the pandemic, alam natin, ang marami nagsasabi, medyo mababa ang score ng mga kasalukuyan estudyante pagdating sa matematika at sa siyensya. Ano kaya ang dahilan kung bakit humihina ang husay ng ating mga kabataan sa siyensya? Alam mo, madaming factors ang rason kung bakit humihina ang score nila. So, ang suggestion ko, katulad sa mga ibang ganyang questions, ay huwag nating i-focus dun sa weakness. Kapag nakita natin ang weakness, i-recognize natin, and then we change, strengthen it para ma-solve natin ang issues. So, yun ang isa naming ginagawa. Meron kaming part ng advisory function ng NAST, yung special concerns, nagdidil ito sa STEM, and then pinagdidiscusan hindi lang faculty, hindi lang curriculum, hindi lang, kundi yung mga lahat ng factors na makaka-contribute para magkaroon tayo ng magagaling na mga estudyante, scientists, researchers. Yun nga yung ginagawa namin, tinutuhog nga namin, kaya kami umiikot sa buong Pilipinas, nagdadala kami ng ating mga scientists para sample. Ito, ang pwede kayong maging kung kayo ay magiging magaling na scientist. Parang ganun ang dating nung ikot ng aming program na Scientist at saka yung Meet with Your Scientist. Tapos meron din kaming program, itong Research Utilization Performance Evaluation Program, na intention naman to capacitate our researchers and scientists na kung saan tinuturuan silang how to prepare proposal para makakuha ng pondo para makapag-research sila. Tapos tinuturuan din sila, may module din tinuturuan sila kung paano magsulat kasi 'di ba sa panahon natin ngayon kailangan nabibigyan ng recognition ng iyong mga sinulat o yung mga research articles mo na pa-publish do sa internationally publicly recognized mga journals. Tapos tinuturuan din sila, isama nyo naman ang mga needs ng inyong community. So may mga ganyan tayong modules. Umiikot kami sa buong Pilipinas, dinadala yung mga scientists natin na talagang marunong magsulat at iniingganyo yung mga researcher scientists to really perfect their craft. Tapos yun nga, nagdadala kami ng mga scientists para naman sa mga bata. So lahat ng levels, tinatry naming ma-reach para ma-encourage sila na pumunta kayo sa research, sinasama din namin ang Science Education Institute para pag may interested na magkuha ng scholarship, pwede na, di ba? Tapos, pagkatapos nun, umiikot din kami, yun nga, kung ikaw ay nag-aral na, nakagraduate na, science researcher ka na, paano ka makakakuha ng research grants at makakapagsulat sa kinikilalang publications. Yun. Alam mo, Ma'am Ning, kahapon lang, meron ako nakausap. Actually, tita siya pero affected siya. Kasi ang sinasabi daw niya, yung pamangkin daw niya, parang hindi siya magaling sa academic. Pero pagdating sa mga inter-school competition, nanalo yung ang pamangkin niya, first placer, kumbaga gold. Pero hindi yata binigyan ng importansya yung school kasi hindi siya academic. So katulad dito sa NAS, yung hindi siya magaling, hindi siya top 3 sa school nila o sa class nila, pero magaling magsulat. So dito sa NAS, ang mga kabataan, mabibigyan din sila ng pakilala, yung ma-recognize sila. Pwede naman yan. Hindi lang actually ang NAS nagbibigay ng pagkilala sa DOST kasi
Ang Oo. Science Education Institute, meron din silang program to give recognition to yung youth. And then, yung NAS, Oo. partly lang. Di ba may NISTIF nga kung saan binibigyan ng pagkakataon lahat ng kabataan na makita kung ano-ano yung mga programa ng Department of Science and Technology na makakatulong sa Oo. kanila. Invited nga sila. Ginagawa ito tuwing November actually. At napansin ko, yung mga kabataan ngayon, hindi katulad sa panahon natin, kapag meron silang ginagawa, gusto nila malaman o kaya masabi, oy, magaling ako sa ginawa ko. Gusto ko marami mag-congratulate sa akin, marami para mapapawaw sa kanya. Ganon ang kanilang mentality ngayon. Kapag hindi, wala. Parang nade-depress ang bata. Yan kasi yung kailangang i-strengthen natin kasi parang mali sigurado, sa palagay ko lang, mali ang concept na yan. Kasi yan yung, yan yung kasi, alam mo yung nabibuild na culture nung parang mag-isa ka lang, tapos kaya mo ng cellphone lang, laptop lang, parang kaya mo na mabuhay mag-isa. Yun palagay ko ang kailangang ma-encourage na ang mga bata ay lumabas din para ma-experience sila ang totoong mundo, para mag-function sila emotionally. Kasi yun din ang napapansin ko, ang hirap ng mga bagong empleyado na makukuha. Kasi very sensitive talaga. Kaya ini-encourage ko na yung sa teamwork, and then may support system kailangan sila kasi parang mahirap gumalaw sa ganyang mundo. Yes. At mga bagong empleyado ngayon, hindi katulad before, 'di ba, hinahabol natin yung certain number of years. 'Di ba? Kabar ka service award. Pero ngayon, pag ayaw nila, pinagalitan mo 'yan. Resign. Wala silang pakialam, 'di ba? Oo nga, siguro 'di ba naman nagcha-change ang panahon. Palagay ko marirealize din nila later on na it's difficult to live this life. And hindi agad-agad kailangan nilang mag-change. Palagay ko lang. Pag nag-retire nga ako, bala ko magtayo ng consultancy firm. Oo. Guidance and counseling. Tama. Ma'am, gaano ba kahalaga ang siyensya sa ating lipunan at sa komunidad? Alam mo, matagal nang sinasabing science and technology is precursor to development. Madami na, alam na natin yan, may mga history niya, may papatunay na anything that related to science and technology will really help the community and you. Madaming yumayaman, diba? Although ang mga scientists na nag-work, sabi nga nila, hindi sila na yumayaman. Yung pinagtatrabaho nila yumayaman. Kaya inaayos din natin yon to give them the right environment, encourage them to pursue their career in science and technology. Kaya naandyan din ang programa ng Scientific Career System kung saan ini-encourage silang mag-stay dito sa Pilipinas kahit same level ng rank nila pero yung salary nila mas mataas. Yun. At mula ano sa tingin mo, Ma'am Ning? Mula 5 o 10 taon mula ngayon, ano ang nakikita ninyo sa estado ng siyensya dito sa ating bansa? Naku, parang fortune telling yan Sa 10 years, meron kaming pagtanaw kasi na program, STNI Foresight Program. So naka-project doon, ilang years from now, ano ang science and technology sa Pilipinas. Projection yon. Pero sabi ko nga, there are different factors na nakaka-affect doon sa projection. Pero may mga simulated doon na experiences. So, depende kasi kung anong mangyayari. Kasi tayo, ang isip ko kasi, kung ang ating mga leaders at ang ating sa lahat ng level at lahat ng mga Pilipino ay ang iisipin ay ang Pilipinas at ang kabutihan ng ating bansa, we can make it very, very good. Nakita na natin yan sa different countries. Pero kung ikaw ay makasarili at ang iisipin mo lang ay ang iyong sarili at kapakanan, mahirap yun kasi ang uunahin mo sa'yo. So paano kaya nga sabi nila, united we stand, divided we will fall. So, ayun na nakikita ko lang. So, dun sa pagtanaw kasi 2050,
ang tema kasi doon is archipelagic nation. Tayo kasi surrounded by water. So yung mga industries, ang suggestions doon ay yung mga industries, yung lahat ng efforts natin, we center it doon sa available resources natin para tayo ay umunlad. So dapat yung effort sama-sama, sabay-sabay. So yun din I think the reason why ang DOST may one dose for you. So lahat ng efforts ng DOST agencies, yan ang program ni Secretary Renoy Solitum, lahat ng programs ng DOST na-identify into one category para siya masesell sa mga different sectors para sila makisama sa DOST. At ano ang tema natin this year? Ang tema natin this year is sa food system. Tawag dito, hindi ko memorize, mahaba kasi. But it is about health and wellness. It is about food system, beyond farm productivity, transforming the Philippine food system to address equity, consumer health, and environmental issues. Kaya actually, yung menu ng event tomorrow, July 10 and 11, ay talagang pinag-isipan at pina-approve pa sa nutritionist na si Dr. Imelda Agdepa. Ni-request ko siya kasi part naman siya ng Philippine Association for Career Scientists. At bakit naisipan ninyo, alam mo, naging health and wellness this year? Kasi alam po ninyo, Ma'am Ning, ang dami talaga nagkakasakit. So, tama lang na nakafocus naman tayo ngayon sa health and wellness. Kasi, agricultural, nagro-rotate kasi yung tema ng NAST at Agricultural Sciences Division ngayon. So, naisip nila yung related sa farming and then related sa whole concept of S&T. So, tinutug niya ang lahat ng efforts actually ng mga previous annual scientific meeting namin to come up with a good, healthy, balanced lifestyle for all of us. Kung susundin natin yun. Ako nga, pinapopuntihan ko na ang rice ko, diba? So, makakatulong talaga sa atin yun. Madami actually, in the course of the year na naandito ko sa NAS, madami napapansin ko pag nagsasalita si Dr. Eufemio Rasco, siya kasi yung chair ng Agricultural Division, advocacy niya kasi sa rice, less rice, actually eat healthy, parang ganun ang concept niya. So pagkakatapos niya magsalita, pag lunch ang kanyang susunod sa kanya, ang daming natitirang rice sa table, kukunti ang kumukuha. Oo, kasi katulad sa akin, halos na di ako kumakain ng rice. Kung meron man, 1 kutsara at 2 kutsara. Tapos, pa-blood test ako, mataas, medyo lumampas pa rin sa maximum yung aking cholesterol. Dahil mahilig kasi ako sa noodle. Oo. Ang turok sa akin, ang aking doctor kasi, National Scientist Ernesto Domingo, ang turo niya sa akin, one source lang ng carbohydrates pagkakain. Kapag may rice ka na, wala ng noodles, wala ng root crops, wala ng bread. Pero basta pipili ka lang ng isa doon. Ngayon kung alam mong may combination ka, konti-konti lang ang kakainin mo. Hindi, actually kasundo ko siya kasi hindi niya ako pinipigilan kumain. Tinuturuan lang niya ako how to balance everything. So ma'am, ano po ang may share po ninyo sa mga nakikinig sa atin ngayon sa DWBL 1242 and then yung mga nanonood din sa atin sa Facebook at sa YouTube channel? Sa science at teknolohiya, tayo ay may pag-asa. And all of us should be able to do our part as Filipino. We should love our country and do the best for our country. I forgot. Ma'am, kamusta na po yung mga ating mga outstanding scientists, yung kanilang na-discover, nagagamit na ba dito sa Pilipinas o sa ibang bansa pa rin ang nakikinabang? Yung kanilang mga na-discover at naging reason kung bakit sila naging outstanding yung scientists, may application kasi most of them, generalities naman, can be applied here also in the Philippines. So, nakagamit naman nila.
At saka, palagay ko, di ba, palagi ang nagiging problema kasi yung mga equipment and everything. So, napapacilitate naman ng mga institusyon kung saan sila ay nakalugar. So, kailan na muli ang next search natin? Actually, magde-declare na kami ng next search for 2025 this year. Kasi ang sistema, kasi pagka-award, nagde-declare na agad. So may call for nominations for the different NAS awards. Makikita ninyo sa announcement sa website namin, and then i-declare din yun sa annual scientific meeting namin tomorrow, and then sa July 11, kung saan 2-day kasi yung meeting. July 10 is the start of the annual scientific meeting of NAS, and July 11 afternoon is the awarding ceremony for all the NAS awards. So, invited po kayo na magsubaybay. Available siya sa Zoom, sa Facebook, and sa Twitter. And then sa Instagram din, meron din, available siya. Ila-live stream siya, supposed to be. And then, yung pong mga pupunta doon ng face-to-face, by invitation lang po yun. Pagpapasensyahan nyo po, hindi siya naka-open sa lahat kasi nagpa-practice pa din po kami ng social distancing. Although malaki na yung aming gagamitin, ay nagpa-practice pa rin po kami. So, medyo limited space lang po, slots ang available. So, selected few lang po ang makakapasok sa general public kasi syempre, ika-count ko pa yung mga posters, authors, kasi may mga poster presentations din kami. And then, tawag doon yung mga awardees, yung mga NAS members. So, kukunti na lang slots available sa public. So, talaga pong pagpapasensyahan kung hindi po namin maka-accommodate lahat. Salamat. Total, nasa ano naman siya, nasa social media, mapapanood naman nila sa Facebook, sa Instagram, Twitter. Talagang advance talaga ang NASA, lahat meron. Supposed to be. Tapos, yung poster session actually, kasi naka-separate na area, kung gusto ng publiko na dumating at manood ng posters lang, pwede naman, pero may time. I think magiging available siya ng mga 11 o'clock. Tapos, or hapon na pwede sila magpunta para manood ng poster session. Okay po. Maraming salamat po, Ma'am Ni. Bukas po makita tayo. Okay. Salamat din sa iyo, Hilda, at sa iyong mga taga-subaybay. Muli po, ang nakasama natin ay si Miss Luningning E. Samarita Domingo, Executive Director ng National Academy of Science and Technology Philippines. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 8:57 ng umaga. Pwedeng gotsap chithon saki. Sa ating pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, pasadaan naman natin ang mga headlines na mga mahalagang balita dapat ninyong malaman ngayong araw nito, araw ng Martes. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel.